Uy mga kapatid, teka lang. Meron nga palang nag-comment dun sa previous video na ginawa natin patungkol dun sa saint, sa santo. At ito sabi niya, Brother, pwede ka bang gumawa ng video about grace para share ko sa mga friends ko? At yan na lang rin ang ipapanood ko sa mga kids ko. Wow! Sure! At sasagutin natin yan base sa salita ng Diyos, hindi sa opinion ng tao. But to be honest, I was surprised mga kapatid, hindi lang sa kanya ha, na meron pa rin talagang mga taong hindi naiintindihan what grace is really about. At sa panahon natin ngayon, madalas nating naririnig yung salitang by God's grace. Pero marami pa rin sa atin ang nagtatanong, nalilito, or may maling pag-uunawa kung ano ba talaga ito. Minsan, akala natin, grace is a reward o kaya resulta ng pagiging mabuti. But grace is much deeper than that. Grace comes from the Greek word charis. The meaning of grace, mga kapatid, grace is God's unmerited favor, something we did not earn or deserve. Grace ay pabor ng Diyos na hindi natin pinaghirapan at binayaran. Grace is God's kindness freely given through Jesus Christ. Ito ay kagandahang loob, malayang kabutihan at gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang grace ay salvation given by faith, not by works. Ang grace ay kaligtasang tinatanggap sa pananampalataya, hindi sa ating gawa. In the book of Ephesians chapter 2, 8 and 9 says that, For by grace you have been saved through faith, not by works. Again, in the book of Romans 3:24 says that being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. In the book of John 1:16 and 17 says that grace and truth comes to Jesus Christ. Again, in the book of Titus 2:11 says, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kaya nga mga kapatid, so maybe instead of constantly asking na ano ba talaga ang grace, ano kaya kung dumiretso na lang tayo at sabihin natin, Lord Jesus, I believe in you. Dahil ang grace ay hindi lang dapat inuunawa, ito ay tinatanggap. So, grace is not something we achieve. Grace is someone we believe. And that's our Lord Jesus Christ. Siya ang biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, nararamdaman mo sa puso mo na tinatawag ka ng Diyos, huwag mo nang patagalin. Hindi mo kailangan maging perfecto bago ka lumapit sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya kung saan ka man ngayon. Just repent and accept the Lord Jesus. Repent comes from the Greek word metanoia or metanoio. That means complete turnaround or radical change. Change the way you think, change the way you speak, and change the way you live. So ano dapat gawin mga kapatid? Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran natin ang ating mga nakaraang pamumuhay, ang dating pamumuhay, at buong puso nating tanggapin si Jesus bilang isang Panginoon at tagapagligtas. This is grace mga kapatid, kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Lord Jesus. Hindi dahil karapat-dapat tayo, mabait tayo, mapagbigay tayo, maawain tayo, or kahit anong klaseng kabutihan pa man yan. Ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay inaalok niya sa bawat isa sa atin. Just always remember, Jesus loves you and I love you too.